Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay parang isang matalim na punyal na paulit-ulit na itinarak sa puso ni Isabelle. Bawat segundo sa loob ng umaandar na sasakyan ay isang walang katapusang paghihirap. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa maliit na anyo sa kanyang harapan. Ang kanyang anak. Ang kanyang si Lucas. Ang dibdib nito ay hirap na umaangat at bumababa, at ang bawat paghinga ay may kasamang isang mahinang tunog na dumudurog sa kanyang kaluluwa. Pinisil niya ang maliit na kamay nito. Malamig. Napakalamig. Bilang isang doktor, sanay si Isa sa mga emergency. Sanay siyang maging kalmado sa gitna ng kaguluhan. Sanay siyang mag-isip ng mabilis, magbigay ng utos, magligtas ng buhay. Pero ngayon, hindi siya si Dra. Reyes. Siya si Nanay. At ang kanyang buong mundo ay guguho. Malapit na tayo, doktora, sabi ng paramedic sa tabi niya, sinusubukang pagaanin ang loob niya. Tumango lang si Isa. Hindi niya magawang magsalita. Ang propesyon na kanyang pinag-aralan ng maraming taon, ang kaalaman na kanyang inipon, lahat ay walang silbi sa sandaling ito. Ang tanging nararamdaman niya ay ang hilaw at primal na takot ng isang ina. Ang takot na baka mawala sa kanya ang isa sa kanyang 5 bituin. 2 oras lang ang nakalipas, ang bahay nila ay puno pa ng tawanan. Ang amoy ng sinangag at pritong itlog ay humahalo sa halakhak ng 5 pares ng maliliit na paa na naghahabulan sa kanilang munting sala. Dahan-dahan lang, mga anak, paalala niya habang naghahain ng almusal. Si Juan, ang panganay, ay seryosong nagbabasa sa isang sulok. Si Mateo at Gabriela ay nag-aagawan sa huling piraso ng pandesal. Si Sofia naman ay abala sa pagguhit. At si Lucas, ang pinakamalambing sa lahat, ay bigla na lang siyang niyakap mula sa likuran. I love you, nanay, bulong nito. Niyakap niya ito pabalik, nilanghap ang amoy ng kanyang anak. I love you too, anak. Kumain ka na. Pagkatapos noon, ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang biglaang pag-ubo ni Lucas. Ang pag-ubo na naging paghahabol sa hininga. Ang pamumutla ng kanyang mga labi. Ang takot sa mga mata ng 4 pa niyang anak. Ang lahat ng iyon ay isang malabong bangungot na nagdala sa kanila dito, sa loob ng ambulansyang ito, patungo sa isang kinabukasang hindi niya alam kung paano haharapin. Pagdating sa ospital, ang pagiging doktor niya ay otomatikong bumalik. Kinausap niya ang mga residente, ipinaliwanag ang kasaysayan ng kanyang anak, ginamit ang mga terminong medikal na alam niyang maiintindihan nila. Ito ang kanyang depensa. Ito ang kanyang paraan para itago ang nanginginig niyang mga kamay at ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Isinailalim si Lucas sa napakaraming pagsusuri. Ang bawat minutong paghihintay sa labas ng emergency room ay isang tortura. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kamay sa kanyang balikat. Isa. Tumingala siya. Si Gabriel. Ang kanyang si Gabo. Ang matalik niyang kaibigan mula pagkabata. Ang lalaking naging anino niya sa loob ng 10 taon. Gabo, halos pabulong niyang sabi. Hindi na ito nagtanong. Niyakap lang siya nito ng mahigpit. At sa yakap na iyon, ang lahat ng pader na kanyang itinayo ay gumuho. Napahagulhol siya sa dibdib nito, inilalabas ang lahat ng takot na kanyang kinimkim. Ilve, nandito lang ako, bulong ni Gabo. Hindi kita iiwan. Pagkalipas ng ilang oras na parang isang buong buhay, lumabas ang isang cardiologist, isang matandang doktor na kaibigan ng kanyang ama noon. Ang mukha nito ay seryoso. Dra. Reyes. Isa, sabi nito sa malumanay na boses. Your son has a congenital heart defect. Isang butas sa kanyang puso. Kailangan niya ng agarang operasyon. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Butas sa puso. Operasyon. Ang mga salitang ito ay may kasamang presyo. Isang presyong alam niyang hindi niya kayang bayaran. Ang sahod ng isang community doctor, kahit gaano pa karangal, ay sapat lang para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng 6 na tao. May paraan po ba, Doc? Tanong niya, ang boses ay basag. The operation is complex. Mahal. Pero may mga foundation na tumutulong. Inabutan siya nito ng isang brochure. Tiningnan niya ito. Ang mga kulay ay matingkad, ang papel ay makintab. At sa gitna, isang pangalan ang nakalimbag sa malalaking letra.
Isang pangalang pilit na niyang ibinaon sa limot sa loob ng 10 taon. Lorenzo Foundation. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Napakapit siya sa braso ni Gabo para masuportahan. Hindi. Hindi maaari. Kahit sino, wag lang sila. Gabi na nang makauwi sila. Si Lucas ay pansamantalang stable na, ngunit kailangan siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Ang 4 pa niyang anak ay nasa pangangalaga ng ina ni Gabo. Naupo sila ni Gabo sa ilalim ng kanilang paboritong puno ng mangga, ang lugar kung saan sila naglalaro noong mga bata pa sila, ang lugar kung saan niya unang inamin dito ang kanyang pagbubuntis 10 taon na ang nakalipas. Anong gagawin natin, Gabo? Tanong niya, ang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Wala tayong pagpipilian, isa, sagot ni Gabo, ang boses ay mabigat din para kay Lucas. Kakainin natin ang pride natin kung kinakailangan. Tumingin si Isa sa brochure na nasa kanyang mga kamay. Lorenzo. Ang apelyidong minsan ay naging pangarap niya, ngunit ngayon ay naging isang bangungot. Ang apelyido ng lalaking ama ng kanyang 5 anak. Ang lalaking hindi alam na mayroon siyang 5 anak. Hindi ko kaya, Gabo, umiling siya, ang mga luha ay muling dumaloy. Hindi ko kayang humingi ng tulong sa kanya. Pagkatapos ng lahat hinawakan ni Gabo ang kanyang kamay. Ang init nito ay pamilyar at nagbibigay ng kapanatagan. Hindi kita pababayaan, Isa. Pangako yan. Ngunit kahit ang pangako ni Gabo ay hindi kayang pawiin ang takot sa kanyang puso. Ang takot na sa paghingi niya ng tulong, muli niyang bubuksan ang isang pinto na matagal na niyang isinara at sinusi. Nang gabing iyon, pagkatapos mapatulog ang mga bata, binuksan niya ang kanyang lumang laptop. Ang bawat pag-click ng mouse ay parang isang hakbang palapit sa isang bangin. Hinanap niya ang website ng Lorenzo Foundation. Naroon ang mukha nito. Sa isang corporate photo. Mas matanda na ngayon, may ilang linya na sa gilid ng mga mata, ngunit ganoon pa rin ang panga, ang ilong, ang mga matang minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang buhay. Marco Lorenzo. Napapikit siya. Ang mga alaala ay bumalik. Ang mga ngiti. Ang mga pangarap. Ang sakit ng paghihiwalay. Ang mga kasinungalingan. Ngunit pagkatapos, ang imahe ni Lucas sa hospital bed ang nanaig sa lahat. Ang kanyang anak. Ang kanyang buhay. Huminga siya ng malalim. Pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang tinatat niya ang impormasyon sa online application form. Pangalan, Dra. Isabel Reyes. Pangalan ng pasyente, Lucas Reyes. Diagnosis, congenital heart defect. Pagdating sa isang kahon na may markang ipangalan ng ama, huminto siya. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Tinitigan niya ang kumukurap na kursor sa loob ng 1 minuto. Pagkatapos, iniwan niya itong blanko. Dinala niya ang kursor sa buton sa ibaba ng pahina. Isang salita lang. Submit. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamabigat na desisyon sa kanyang buhay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa dilim, isang dasal ang kanyang ibinulong. Sana hindi niya makita. Sana di. At sa huling pag-aalinlangan, pinindot niya ito. Ang boses ni Amy Tan, ang pinuno ng Finance Department, ay parang isang ugong na walang katapusan sa pandinig ni Marco Lorenzo. Nakaupo siya sa dulo ng isang mahabang mesa na gawa sa mahogany, sa loob ng isang conference room na napapalibutan ng salamin, kung saan tanaw ang buong syudad ng Makati. Pero para kay Marco, ang lahat ng iyon ay walang kulay. 10 taon. 10 taon na siyang hari ng mundong ito. Ang SEC ng Lorenzo Holdings. Ang lalaking tinitingala, kinatatakutan at hinahangaan. Ngunit sa bawat gabi, sa kanyang pag-uwi sa isang malaki at tahimik na penthouse, ang lahat ng tagumpay na iyon ay naglalaho at ang natitira na lang ay ang anino ng isang tanong. Isang tanong na may mukha ni Isabel. Kaya ang rekomendasyon ng komite ay aprubahan ang proposal na ito para sa susunod na fiscal year, pagtatapos ni Amy Tan. Lahat ng mata sa silid ay napunta kay Marco, naghihintay ng kanyang desisyon. Okay, sabi niya, ang boses ay walang emosyon. Let's proceed. Inabot sa kanya ng kanyang assistant ang isang manipis na folder. Sir, ito na po yung mga bagong aplikasyon para sa Lorenzo Foundation.
For your final review. Kinuha niya ito ng walang gana. Isa pa itong routine na kailangan niyang gawin. Ang pagpirma sa mga papeles, ang pag-aproba sa mga proyekto, ang pagpapakita sa mga charity event, ito ang buhay na binuo niya, isang buhay na perpekto sa labas ngunit guwang sa loob. Binuklat niya ang unang pahina. Isang kaso ng leukemia. Pinirmahan niya. Ang pangalawa, isang bata na nangangailangan ng kidney transplant. Pinirmahan niya. Ang pangatlo, huminto ang kanyang kamay. Huminto ang kanyang paghinga. Huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang pangalan sa papel ay parang isang kidlat na gumising sa bawat natutulog na bahagi ng kanyang kaluluwa. Aplikante, Dra. Isabel Reyes. Pasyente, Lucas Reyes. Kaso, congenital heart defect. Isabel Reyes. Ibinagsak niya ang folder sa mesa. Ang tunog ay umalinggaw sa tahimik na silid. Napatingin sa kanya ang lahat. Meetings adjourned, sabi niya, ang boses ay biglang naging matigas at madalian. Pero, sir. I said, adjourned, sigaw niya, isang bagay na hindi niya madalas gawin. Nagmamadaling nagsitayuan ang mga board member, naguguluhan ngunit hindi na nagtanong pa. Nang silang dalawa na lang ng kanyang assistant ang natira, muli niyang dinampot ang folder. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tinitigan niya ang isang maliit at medyo malabong litrato na nakastaple sa papel. Ang litrato ni isa. Mas may edad na, may bahid ng pagod sa kanyang mga mata, ngunit walang duda. Ito siya. Ang babaeng nag-iisang minahal niya. Ang babaeng nawala na parang bula. Cancel all the appointments for the rest of the day. Utos niya sa kanyang assistant habang nagmamadaling lumabas ng silid. Sir, paano po yung meeting niyo with the investors from Singapore? Don't care. I cancel mo lahat. Hindi na niya hinintay ang sagot. Halos takbuhin niya ang pasilyo patungo sa kanyang opisina. Ikinandado niya ang pinto, sumandal dito, at sinubukang pakalmahin ang dumadagundong niyang puso. Isa. Buhay ka. Nasa Pilipinas ka lang. Isang flashback ang sumabog sa kanyang isipan. Ang kanilang huling pag-aaway sa kampus ng unibersidad. Ang mga salita ni Clara, ang matalik na kaibigan ni Isa, na umuulit-ulit sa kanyang utak. Hindi kanya mahal, Marco. Pera mo lang ang habol niya. Nakita ko siya, may kasama siyang ibang lalaki. At siya, sa kanyang kabataan at pagiging marupok, naniwala siya. Ang sumunod na nangyari ay malabo na. Ang sigawan. Ang mga masasakit na salita. At ang huli, ang pagtalikod ni Isa, ang mga luha sa mga mata nito. Pagkatapos noon, nawala na ito. Sinubukan niyang hanapin, ngunit sabi ni Clara, umalis na daw ito ng bansa. Nagpakalayo-layo. 10 taon siyang nabuhay sa kasinungalingang iyon. 10 taon siyang galit sa isang multo. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Isang address ang nakasulat sa application form, isang maliit na klinika sa Batangas. Ang biyahe papuntang Batangas ay parang isang panaginip. Hindi niya alintana ang traffic, ang init ng araw, o ang mga businang naririnig niya. Ang tanging nasa isip niya ay si Isa. Ang mga tanong. Bakit? Bakit ngayon lang? At sino si Lucas Reyes? Pagdating niya sa maliit na bayan, ang kanyang mamahaling European car ay agaw pansin. Nagtanong-tanong siya hanggang sa may nagturo sa kanya sa isang simpleng gusali na may nakasulat na Reyes Community Clinic. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa kabilang kalsada, sa ilalim ng isang malaking puno. Hindi pa siya handang bumaba. Kailangan muna niyang mag-isip. At doon, mula sa kanyang bintana, nakita niya sila. Isang batang lalaki na seryosong nag-aayos ng mga paso sa labas ng klinika. Ang kanyang mga mata, ang kanyang tindig. Parang nakatingin si Marco sa isang maliit na salamin. Pagkatapos, 2 bata pa ang lumabas, isang lalaki at isang babae, naghahabulan at nagtatawanan. Ang ngiti ng batang lalaki, ang paraan ng pagtakbo nito, iyon ang ngiti niya noong bata pa siya. Kasunod nila, 2 pang batang babae, magkahawak kamay. Ang isa ay may hawak na libro, ang isa ay may dalang mga krayola. 5 sila. At lahat sila ay may isang piraso ng kanyang mukha. Ang panga. Ang mga mata.
Ang buhok na kasing itim ng sa kanya. Napahawak si Marco sa manibela. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Posible ba? Hindi ba't isang anak lang ang Lucas Reyes? Pasyente. Isa lang sa kanila ang may sakit. Isa lang ang nakalagay sa papel. Sino ang apat pa? Ang pinto ng klinika ay bumukas. Isang lalaki ang lumabas, nakasuot ng puting polo. Pamilyar. Si Gabo. Si Gabriel del Rosario. Ang kababata at matalik na kaibigan ni Isa. Papa Gabo, sabay-sabay na sigaw ng 5 bata. Tumakbo sila palapit dito. Ang isa ay yumakap sa kanyang binti. Ang isa ay nagpabuhat. Si Gabo, na may malaking ngiti, ay ginulo ang buhok ng bawat isa. Sila ay parang isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Isang matinding kirot ang gumuhit sa dibdib ni Marco. Isang damdaming hindi niya pa naramdaman kailanman. Isang halo ng sakit, pagkalito at isang bagay na mas maitim. Ventong. At habang pinapanood niya ang eksenang iyon, ang pinto ng klinika ay muling bumukas. At lumabas siya. Si Isabel. Nakatali ang buhok, nakasuot ng simpleng blusa at pantalon, walang kolorete sa mukha. Ngunit para kay Marco, siya pa rin ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Ngumiti siya habang pinagmamasdan ang mga bata at si Gabo. Isang ngiting pagod, ngunit puno ng pagmamahal. Hindi na nakatiis si Marco. Pinatay niya ang makina, huminga ng malalim at bumaba ng kotse. Bawat hakbang niya sa pagtawid sa kalsada ay parang 1 kilometro ang layo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong. Naramdaman ni Isa ang kanyang presensya. Tumingin ito sa kanyang direksyon. Ang ngiti sa mga labi nito ay unti-unting naglaho. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat. Ang kanyang mukha ay namutla. Napatigil ang lahat. Ang tawanan ng mga bata. Ang paggalaw ni Gabo. Ang buong mundo nila ay huminto sa kanyang pagdating. Nakatayo siya ngayon sa harapan nila. Isang estranghero sa sarili niyang kwento. Isang multo mula sa nakaraan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Isa. Pagkatapos ng 10 taon ng katahimikan, isang salita lamang ang nagawang lumabas sa kanyang nanginginig na mga labi. Isa. Ang pangalan niya, binigkas sa boses na iyon, ay parang isang susi na nagbukas ng isang bowl ng mga alaala na matagal nang ikinandado ni Isabelle. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang mga pangarap. Ang kilig. Ang mga pangako. At ang sakit. Ang matinding sakit ng pagtataksil. Anong ginagawa mo dito? Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig bago pa niya ito mapigilan. Malamig. Matigas. Isang pader na agad niyang itinayo sa pagitan nilang dalawa. Nakita niya ang bahagyang gulat sa mga mata ni Marco na para bang hindi nito inaasahan ang ganoong pagsalubong. Pero ano ba ang inaasahan niya? Isang yakap. Mga luha ng kagalakan. Isa, ay, ni. Nagsimula si Marco, humakbang palapit. Huwag kang lalapit. Ang utos niya ay nagpatigil hindi lang kay Marco, kundi maging sa mga bata na ngayon ay nakatago na sa likod niya at ni Gabo. Nararamdaman nila ang tensyon. Ang maliliit nilang mga mundo ay naguluhan sa pagdating ng estrangherong ito. Si Gabo ang unang kumilos. Dahan-dahan niyang inilagay ang sarili sa pagitan ni Isa at ni Marco, isang buhay na pader. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabantay. Anong kailangan mo sa kanila? Tanong ni Gabo. Ang boses niya ay magalang ngunit may diin. Tumingin si Marco kay Gabo at pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Isa. Isang bakas ng sakit ang dumaan sa kanyang mga mata. Kailangan nating mag-usap, Isa. Wala tayong dapat pag-usapan, mabilis niyang sagot. Kung nandito ka para sa application, aprobahan mo na lang. Iyon lang ang kailangan ko sa'yo. Ang bawat salita niya ay isang patalim. Gusto niyang saktan ito. Gusto niyang iparamdam dito ang kahit isang katiting ng sakit na dinanas niya sa loob ng 10 taon. Hindi lang yon ang dahilan kung bakit ako nandito, at alam mo yan, giit ni Marco. Ang kanyang mga mata ay lumipat sa 5 bata na sumisilip mula sa likuran nila. Ang mga bata. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Napalunok si Isa. Ito na. Ang tanong na kinatatakutan niya.
Para saan pa, sabi niya, sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang boses. Masaya ka na sa buhay mo, di ba? Sa mundo mo. Hindi kami nababagay doon. Karapatan kong malaman. Tumaas ang boses ni Marco. Karapatan, sabat ni Gabo, hindi na napigilan ang sarili. Nasaan ang karapatan na iyan 10 taon na ang nakalipas? Nasaan ka noong kailangan ka niya? Wala kang alam sa nangyari, Gabo, kaya huwag kang makialam, ganti ni Marco, ang galit ay naroon na rin. Ako pa ba ang walang alam, tumawa si Gabo ng mapakla. Ako ang nandito, Marco. Ako ang kasama niya sa bawat pagyak, sa bawat paghihirap. Ako ang nag-alaga sa pamilya ko. Ang mga salitang pamilya ko ay muling tumama kay Marco na parang isang malakas na suntok. Nakita ni Isa ang pagbabago sa mukha nito. Ang galit ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na sakit. Tama na, awat ni Isa sa kanilang dalawa. Ayaw niyang marinig ng mga bata ang kanilang pagtatalo. Hinarap niya si Marco, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Umalis ka na. Pakiusap. Kung talagang may natitira ka pang konsensya, umalis ka na at huwag mo na kaming guluhin. Tinitigan siya ni Marco ng matagal. Isang halo ng galit, pagsisisi, at isang bagay na hindi niya maintindihan ang nasa mga mata nito. Sa huli, dahan-dahan itong tumango. Aalis ako sa ngayon, sabi nito, ang tingin ay lumipat kay Gabo. Pero hindi ako titigil. Hindi ako aalis. Babalikan ko ang dapat ay sa akin. Sa huling mga salitang iyon, tinalikuran na sila ni Marco. Naglakad ito pabalik sa kanyang mamahaling kotse, ang bawat hakbang ay mabigat at may paninindigan. Pinanood nila itong umalis hanggang sa mawala na ito sa kalsada. Nang mawala na ang kotse, saka lang nakahinga ng maluwag si Isa. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Napakapit siya sa braso ni Gabo. Ayos ka lang, tanong ni Gabo, ang boses ay puno ng pag-aalala. Tumango lang si Isa. Dinala niya ang mga bata sa loob ng bahay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtatanong. Nanay, sino po yung mama kanina? Tanong ni Mateo. Isang lumang kaibigan lang ng nanay, anak, pagsisinungaling niya. Isang kasinungalingan na lasang-lason sa kanyang dila. Kinagabihan, pagkatapos niyang mapatulog ang mga bata, nagkulong siya sa kanyang silid. Doon, sa kaligtasan ng katahimikan, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mga luha. Ang pagdating ni Marco ay parang isang bagyo na sumira sa kapayapaang pilit niyang itinayo. Ang lahat ng emosyon na kanyang ibinaon, ang galit, ang pag-ibig, ang pangulila, ay muling nabuhay. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan sa screen. Si Clara. Ang matalik niyang kaibigan sa Maynila. Ang nag-iisang taong pinagsasabihan niya ng kanyang mga sikreto. Sinagot niya ito. Bessie. Oh my God, nabalitaan ko. Totoo ba? Nagpakita si Marco dyan. Ang boses ni Clara sa kabilang linya ay puno ng pagkagulat at pag-aalala. Clara, sagot niya, sumisinghot. Hindi ko alam kung paano niya kami nahanap. Sabi sa'yo eh. Sinabi ko na sa'yong mangyayari to kapag nag-apply ka sa foundation na yan. Anong sabi niya? Anong ginawa niya? Ikinuwento ni Isa ang lahat. Ang pagdating ni Marco, ang pagtatalo nila, ang pagtatanggol ni Gabo. Nako, Bessie, mag-ingat ka dyan, babala ni Clara. Kilala ko iyang si Marco. Gagamitin niya ang pera at kapangyarihan niya para makuha ang gusto niya. Baka kunin niya ang mga bata sa'yo. Nako, buti na lang talaga at nandyan si Gabo. Siya ang tunay na pamilya mo, hindi ang lalaking iyon na basta ka nalang iniwan. Ang mga salita ni Clara ay tumago sa isip ni Isa. Tama siya. Si Gabo ang nandyan. Si Gabo ang hindi nang iwan. Si Marco ay isang bagyo na kailangan niyang iwasan. Anong gagawin ko, Clara? Huwag kang magpapadala sa kanya, Bessie. Ipakita mong hindi mo siya kailangan. Ipakita mong masaya na kayo kay Gabo. Iyon ang pinakamasakit na parusa para sa kanya. Pagkatapos ng tawag, huminga ng malalim si Isa. Tama si Clara. Kailangan niyang maging matatag. Para sa mga anak niya. Para sa kapayapaan na gusto niyang ibigay sa kanila. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang gabi ay tahimik. Ngunit alam niya, sa isang lugar sa maliit na bayang ito, ang bagyo ay hindi pa tapos. Nandyan pa rin si Marco.
at nagbabantay. Hindi bumalik si Marco sa Maynila. Ang mga salita ni Isa na, "Umalis ka na," ay umalingaw sa kanyang isipan sa buong biyahe niya palayo sa klinika. Ngunit hindi iyon isang utos na kaya niyang sundin. Ang pag-alis ay ang ginawa niya 10 taon na ang nakalipas, isang pagkakamali na hindi na niya muling ulitin. Kinabukasan, isang maliit na moving truck ang huminto sa isang bahay na paupahan, 2 kanto lang ang layo mula sa klinika. Si Marco mismo ang nagbaba ng kanyang mga gamit, ilang damit, isang laptop, at ang folder ng application ni Isa na ngayon ay parang isang Biblia sa kanya. Alam niyang mali ang ginawa niyang pagsugod. Ang galit at pagtatanong ay nagtayo lang ng mas mataas na pader sa pagitan nila. Kailangan niya ng bagong stratehiya. Isang stratehiya ng pasensya at presensya. Ang unang hakbang niya ay obserbahan. Mula sa bintana ng kanyang inuupahang bahay, pinanood niya ang daloy ng buhay sa labas ng klinika ni Isa. Nakita niya kung paano naghahabulan ang mga bata tuwing hapon. Nakita niya kung paano sila tinutulungan ni Gabo sa kanilang mga takdang aralin. Nakita niya kung gaano kaprotektado ni Isa ang kanyang maliit na mundo. Isang hapon, nakita niyang abala si Sofia sa pagguhit sa isang bangkito sa labas. Naalala niya ang kahon ng art material sa kanyang kotse. Iyon sana ang unang plano niya. Ngunit alam niyang kung ibibigay niya ito ng direkta, itatapon lang ito. Kailangan niyang maging mas matalino. Kinabukasan, habang nag-aayos ng hardin si Isa, napansin niyang sira ang gripo sa labas. Tumutulo ito ng walang tigil. Bago pa man niya matawag si Gabo, isang pick-up truck na ang huminto. Bumaba si Marco, may dalang toolbox. Hindi ito tumingin sa kanya. Hindi ito nagsalita. Dumiretso lang ito sa sirang gripo at nagsimulang ayusin ito. Pinanood siya ni Isa mula sa malayo, ang mga braso ay nakapahalukip-kip sa kanyang dibdib. Nang matapos si Marco, isinara nito ang toolbox, sumakay sa truck, at umalis na parang walang nangyari. Iniwan nito ang gripo na hindi na tumutulo. Isang araw, nakita ni Marco sina Juan at Mateo na sinusubukang ayusin ang kadena ng kanilang luma at kinakalawang ng bisikleta. Lumapit siya, dahan-dahan, na parang isang taong papalapit sa isang mailap na hayop. Kailangan niyo ng tulong, tanong niya, ang boses ay mahinahon. Nagkatinginan ang magkapatid, pagkatapos ay tumingin sa kanya, isang halo ng pagtataka at pag-iingat sa kanilang mga mukha. Kaya na po namin to, matigas na sabi ni Mateo, ginagaya ang tono ni Gabo. Umiti lang si Marco. CJ. Pero kung kailangan niyo ng langis, mayroon ako. Akmang kukunin ni Marco ang langis mula sa kanyang sasakyan nang isang motorsiklo ang huminto sa kanilang tabi. Si Gabo. May angkas itong isang malaking kahon. Mga anak, masayang bati ni Gabo. Ibinaba niya ang kahon. May sorpresa ako sa inyo. Nang buksan niya ito, lumabas ang isang bago at kulay asul na bisikleta. Nanlaki ang mga mata ng magkapatid. Wow! Papa Gabo, salamat po, sigaw nila at agad na kinalimutan ang lumang bisikleta. Niyakap nila si Gabo ng mahigpit. Tumingin si Gabo kay Marco. Ang ngiti sa labi ni Gabo ay isang malinaw na mensahe. Ako ang nagbibigay sa kanila ng kaligayahan. Ikaw, ano ang maibibigay mo? Walang nagawa si Marco kundi ang dahan-dahang tumalikod at bumalik sa kanyang bahay. Ang bawat tagumpay ni Gabo ay isang sampal sa kanyang mga pagkukulang. Ngunit hindi siya sumuko. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng halaman sa kanyang munting hardin, nakita niyang naglalaro si Sofia sa labas. Bigla itong nadapa. Hindi naman malakas ang pagkakabagsak, ngunit sapat na para umiyak ito. Bago pa man makalabas si Isa o si Gabo, naroon na si Marco. Lumuhod siya sa harapan ng umiiyak na bata. Dede, tahan na, sabi niya sa pinakamalambing na boses na kaya niya. Tingnan natin yung sugat mo. Ay, maliit lang pala. Kumuha siya ng panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ang dumi sa tuhod ni Sofia. Alam mo ba ang gamot sa maliit na sugat? Umiling si Sofia, sumisinghot pa rin. Ngumiti si Marco. Isang magic trick. Itinapat niya ang kanyang bibig malapit sa tuhod ng bata at huminga ng mainit. Ayan, mawawala na yan mamaya. Napangiti si Sofia sa gitna ng kanyang pag-iyak. Tinitigan niya si Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha. At sa sandaling iyon, ang pader sa pagitan nila ay gumuho.
Umiti siya pabalik. Isang maliit, totoong ngiti. Iyon ang unang ngiti na natanggap ni Marco mula sa isa sa kanyang mga anak. Para sa kanya, iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng yaman ng Lorenzo Holdings. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Sofia! Pumasok ka na sa loob. Ang sigaw ay nagmula sa pinto ng klinika. Nakatayo roon si Isa, ang mukha ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa pag-aalala at galit. Ang ngiti ni Sofia ay agad na naglaho. Natakot ito. Mabilis itong tumayo at tumakbo papasok sa kanilang bahay, hindi na lumingon pabalik. Naiwan si Marco na nakaluhod sa kalsada. Ang maliit na koneksyon na kanyang naramdaman ay bigla na lang pinutol. Ang pader na akala niya ay nagsimula ng gumuho ay muling itinayo ni Isa, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Tumingin siya kay Isa. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob ng ilang segundo. Walang salita, ngunit ang mensahe ay malinaw. Huwag mong lapitan ang mga anak ko. Pagkatapos ay pumasok na rin ito sa loob at isinara ang pinto ng malakas. Gabi na. Nakaupo si Marco sa dilim ng kanyang sala, nakatingin sa bahay sa kabilang kalsada na ngayon ay tahimik na. Naramdaman niya ang kabiguan. Ang bawat hakbang niya pasulong ay sinusuklian ng 2 hakbang paatras. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. Isang maikling pangusap lang ang nakasulat. Lubayan mo na sila. Masaya na sila nang wala ka. Hindi niya kailangang hulaan kung kanino galing. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang dugo. Itinikom niya ang kanyang kamao. Ang tahimik na panunuyo ay hindi gumagana. Ang tahimik na laban ay nagsisimula ng maging maingay. Ang gabi ay puno ng mga ilaw at tawanan. Naglagay si Gabo ng mga maliliit na parol sa mga sanga ng puno ng mangga, at ang hangin ay puno ng amoy ng inihaw na baboy at ng matamis na spaghetti na paborito ng mga bata. Isang sorpresa. Isang birthday party na hindi hiniling ni Isa, ngunit ibinigay pa rin ni Gabo ng buong puso. Napakaswerte mo kay Gabo, Isa, sabi ni Aling Nena, isa sa kanilang mga kapitbahay, habang inaabutan siya ng isang platong pagkain. Isang tunay na Ginoo. At mahal ng mga anak mo. Ngumiti si Isa. Salamat po, Aling Nena. Isang ngiting pinilit niyang abutin ang kanyang mga mata. Masaya siya. Nagpapasalamat siya, higit kaninuman. Pero sa likod ng lahat ng ingay at kagalakan, may isang anino na bumabagabag sa kanya. Isang anino na nakatira 2 kanto lang ang layo. Ang anino ni Marco. 2 linggo na ang nakalipas mula nang huli niya itong sinigawan. Mula noon, hindi na ito lumapit. Ngunit ang presensya nito ay parang isang mababang ugong na hindi nawawala. Nararamdaman niya ang mga mata nito sa malayo. Alam niyang bawat kilos nila ay sinusubaybayan. At ang kaalamang iyon ay naglalagay ng isang manipis na salamin sa pagitan niya at ng kasiyahang dapat sana nararamdaman niya ngayon. Nanay, sayaw tayo, hila sa kanya ni Gabriela, ang kanyang munting prinsesa. Hinayaan niyang dalhin siya ng anak sa gitna ng kanilang munting hardin, kung saan nagsasayawan ang ibang mga bata. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang lunurin ang sarili sa sandaling iyon, sa musika, sa halakhak ng kanyang mga anak, sa init ng gabing iyon sa Batangas. Ito ang buhay niya. Ito ang pinili niya. Ito ang dapat maging sapat. Biglang humina ang musika. Tumahimik ang mga tao. Napadilat si Isa. Nakatayo si Gabo sa gitna, may hawak na mikropono. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sandali lang po, nagsimula siya, medyo nahihiya. Gusto ko lang pong magpasalamat sa inyong lahat sa pagdating. At higit sa lahat, gusto kong batiin ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Happy birthday, Isa. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngumiti si Isa, ang puso niya ay biglang kinabahan. May kakaiba sa tono ni Gabo. 10 taon na ang nakalipas, pagpapatuloy ni Gabo, ang tingin niya ay nakatuon lamang kay Isa, dumating ka dito na dala-dala ang isang mabigat na pasanin. Mag-isa, pero hindi ka sumuko. Pinalaki mo ang 5 pinakamagagandang bata na nakilala ko. Naging ilaw ka ng pamilyang ito. Naging ilaw ka ng buhay ko. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mga mata ni Isa. Lagi akong nandito, Isa.
mula pagkabata hanggang ngayon. At gusto kong manatili dito habang buhay. Gusto kong maging tunay na ama sa mga bata. Gusto kong maging asawa mo. At sa harap ng lahat ng kanilang mga kaibigan at kapitbahay, sa ilalim ng mga kumukutitap na parol, dahan-dahang lumuhod si Gabo sa kanyang harapan. Ang hiyawan ng mga tao ay parang isang alon na bumalot kay Isa. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Gabo ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang singsing. Simple lang ito, walang malaking diamante, ngunit may isang maliit na perlas na kumikinang sa ilaw. Simple, pero elegante. Katulad ni Gabo. Isabel Reyes, sabi ni Gabo, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Pakasalan mo ako. Hindi makagalaw si Isa. Hindi siya makahinga. Ang mga boses sa paligid niya ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Gabo na puno ng pag-asa at ang kumikinang na singsing. Ito na. Ang sandaling alam niyang darating, ngunit hindi niya inakalang magiging ganito. Sagutin mo na, sigaw ng kung sino sa mga tao. Na iyan. Napapikit siya ng mariin. Ano ang isasagot niya? Si Gabo ang lahat ng tama. Siya ang seguridad. Siya ang kapayapaan. Siya ang karapat-dapat. At sa kanyang pagpikit, isang mukha ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Ang mukha ni Marco. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay lumagpas kay Gabo, lumagpas sa mga taong nag-aabang. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang madilim na bahagi sa labas ng kanilang bakod, sa kabilang kalsada. Isang anino. Isang anino ng isang lalaking nakatayo sa ilalim ng isang puno, tahimik na nanonood. Si Marco. Nag-aapoy ang dibdib niya. Nahahati ang kanyang mundo sa dalawa. Sa kanyang harapan, ang lalaking nag-aalok sa kanya ng isang ligtas na hinaharap. Sa kanyang likuran, ang lalaking nagmamay-ari ng kanyang masakit na nakaraan. Bago pa man siya makapag-isip, naramdaman niya ang pagyakap ng maliliit na mga braso sa kanyang mga binti. Nanay! Yes, nanay, sigaw ni Mateo. Magpakasal na kayo ni Papa Gabo, dagdag ni Gabriela. Tumingin siya sa ibaba. Ang 5 pares ng mga mata na pinakamamahal niya sa buong mundo ay nakatingin sa kanya, nagniningning sa kagalakan, puno ng pag-asa. Hinihiling sa kanya na ibigay ang sagot na magpapasaya sa kanilang lahat. Tumingin siyang muli kay Gabo na nakaluhod pa rin, naghihintay. Naramdaman niyang hindi siya makahinga. Nang mahimasmasan si Gabriel mula sa alindog ng gabing iyon, isang pakiramdam ng tagumpay ang una niyang naramdaman. Hindi man ang isinagot ni Isa, hindi rin ito, hindi. At para kay Gabo na naghintay ng 10 taon, ang hindi pagtanggi ay isang uri na rin ng pag-asa. Niligpit niya ang mga upuan at pinatay ang mga ilaw sa hardin. Tahimik na ang buong kabahayan. Ang mga bata ay mahimbing na natutulog, paniguradong nananaginip tungkol sa isang masayang kasalan. Si Isa naman ay nagkulong na sa kanyang silid, humihingi ng oras at espasyo para mag-isip. Umupo si Gabo sa hagdanan sa labas, tinitingnan ang singsing na ibinalik sa kanya ni Isa pansamantala. Pag-iisipan ko, Gabo, sabi nito, ang boses ay halos pabulong. Bigyan mo ako ng panahon. Iginalang niya iyon. Nauunawaan niya. Ang pagdating ni Marco ay isang bagyo. Ang pagpapakasal ay isang desisyon na hindi dapat minamadali. Ngunit sa likod ng kanyang pag-unawa, may isang maliit na tinik na nagsimulang bumaon sa kanyang puso. Nakita niya ang tingin ni Isa kanina, ang tingin na lumagpas sa kanya at tumago sa kadiliman kung saan alam niyang nagmamasid si Marco. Iwinaksi niya ang isiping iyon. Kailangan niyang magtiwala. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Kailangan niyang tawagan si Clara. Siya ang kasabwat niya sa sorpresang ito. Siya ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Utang niya dito ang isang pasasalamat. Nagring ito ng 2 beses bago sinagot. Hello, Gabo. Kamusta? Ano nang balita? Masiglang bati ni Clara. Clara, salamat, sabi ni Gabo, isang tunay na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Naging matagumpay ang plano. Talaga? Anong sabi niya? Pumayag na ba? Hindi pa, pag-amin ni Gabo. Pero hindi siya tumanggi. Humingi lang ng panahon. Isang saglit na katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang tawa.
Ngunit hindi ito tawa ng kagalakan para sa isang kaibigan. May kakaiba dito. Isang tawa ng tagumpay. Siyempre. Ano pa bang aasahan niya, sabi ni Clara, ang boses ay maihalong pangungutya. Wala na siyang ibang pupuntahan. Dapat lang na ikaw ang piliin niya. Para matahimik na ang Marco na iyan at bumalik na sa lungga niya sa Maynila. Napahinto si Gabo. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. May mali sa tono ni Clara. Ang galit nito kay Marco ay tila masyadong personal, masyadong malalim para sa isang taong kaibigan lang dapat ng magkabilang panig. Ganoon na lang ba iyon, Clara? Para lang mapaalis si Marco, tanong ni Gabo, sinusubukang unawain. Aba, naman. Di ba yan din naman ang gusto mo? Di ba sawang-sawa ka na rin sa anino ng lalaking yan? 10 taon, Gabo. 10 taon kang naghintay. Panahon na para makuha mo ang sayo. At para lubayan na niya si Isa. Ang mga salitang makuha mo ang sayo ay nag-iwan ng masamang lasa sa bibig ni Gabo. Hindi niya tinitingnan si Isa bilang isang premyo na kailangan niyang makuha. Mahal niya ito. Salamat ulit, Clara. Sige na, gabi na, sabi ni Gabo, gusto nang tapusin ang usapan. Okay, sige. Basta, balitaan mo ko, ha? Congrats ulit. Ibinaba ni Gabo ang tawag. Ngunit ang pakiramdam ng tagumpay ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Umupo siya roon sa dilim, iniisip ang kanilang pag-uusap. Naalala niya ang mga nakaraan. Noong unang bumalik si Isa sa Batangas, si Clara ang laging tumatawag para mangumusta. Si Clara ang nagsasabi, "Wag mo nang isipin si Marco, may iba na yon." Si Clara ang nagkukwento na si Marco ay abala sa pagpapayaman at pagpapalit-palit ng mga babae. Noon, pinaniwalaan niya ang lahat ng iyon. Bakit naman hindi? Kaibigan ito ni Isa. At ang mga kwento nito ay pabor sa kanya. Pero ngayon parang may hindi tumutugma. Ang galit ni Clara ay hindi galit ng isang kaibigang nag-aalala. Iyon ay galit ng isang taong may matinding pinagdadaanan. Tumingin si Gabo sa direksyon ng bahay na inuupahan ni Marco. Isang ilaw lang ang bukas. Ano nga ba talaga ang nangyari 10 taon na ang nakalipas? Ano ang totoong kwento sa likod ng kanilang paghihiwalay? Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi ito para sa kanyang sarili. Ito ay para kay Isa. Kailangan niyang protektahan si Isa, hindi lang mula kay Marco, kundi mula sa lahat ng posibleng kasinungalingan na bumabalot sa kanilang buhay. Binuksan niya ang kanyang phone book. Hinanap niya ang isang lumang pangalan, isang kaibigan nila mula sa unibersidad na matagal na niyang hindi nakakausap. Isang taong walang kinikilingan. Si Paolo. Nag-type siya ng isang maikling mensahe, maingat sa bawat salitang ginagamit. Pare, si Gabuto, kamusta na? May itatanong lang sana ako tungkol sa 2 dati nating kaibigan. Si Marco at si Isa. Alam mo ba kung ano talaga ang nangyari sa kanila noon? Pinindot niya ang send. Huminga siya ng malalim. Sana ay mali siya. Sana ay paranoid lang siya. Pagkalipas ng 5 minuto, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang reply. Mula kay Paolo. Binuksan niya ito, ang puso niya ay biglang bumilis. Gabo, may kwento dyan na hindi mo alam. Mag-usap tayo. Tinitigan ni Gabo ang screen. Ang mga bituin sa langit ay tila biglang huminto sa pagkinang. Ang tahimik na gabi ay biglang napuno ng isang nakabibinging tanong. Ang babaeng mahal niya, na kanyang pinoprotektahan sa loob ng isang dekada, kanino niya nga ba dapat ito pinoprotektahan? Ang gabing iyon ay isang bangungot para kay Marco. Nakatayo siya sa ilalim ng puno, sa kabilang kalsada, at pinanood ang lahat. Pinanood niya ang pagluhod ni Gabo. Pinanood niya ang paglabas ng singsing. Pinanood niya ang paghiyawan ng mga tao. At ang pinakamasakit sa lahat, pinanood niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Isa, isang pag-aalinlangan na hindi nagtapos sa isang mabilis na pagtanggi. Tumalikod siya bago pa man niya makita ang huling desisyon. Hindi na niya kaya. Ang bawat sandali na nanatili siya roon ay parang paglalagay ng asin sa isang sariwang sugat. Naglakad siya pabalik sa kanyang bahay na parang isang talunang sundalo. Ang proposal ni Gabo ay isang deklarasyon ng gyera. At sa gyerang ito, si Marco ang dehado. Si Gabo ay may 10 taon ng katapatan at pag-aalaga.
Siya, ano ang mayroon siya? 10 taon ang pagkawala at isang nakaraang puno ng kasalanan. Kinabukasan, hindi siya lumabas ng bahay. Hindi siya nagbantay. Hindi siya nagparamdam. Naramdaman niya ang pangangailangang mag-isip. Ang kanyang mga naunang plano ay malinaw na hindi gumagana. Kailangan niya ng ibang paraan. Kinagabihan, hindi na niya natiis. Ang pagkakulong sa 4 na sulok ng bahay ay lalo lang nagpapalala sa kanyang pag-iisip. Kailangan niya ng hangin. Naglakad siya papunta sa dalampasigan. Ang lugar na iyon ay puno ng mga alaala nilang dalawa ni Isa. Doon sila unang nag-date. Doon niya unang sinabi ang mahal kita. Doon nila binuo ang kanilang mga pangarap. Naupo siya sa buhanginan, pinapanood ang paghampas ng mga alon. Sa di kalayuan, may nakita siyang isang figura na naglalakad mag-isa. Ang buhok nito ay nililipad ng hangin. Ang mga yapak nito sa buhanginan ay mababaw at malungkot. Si Isa. Ito na. Ito na siguro ang pagkakataon. Walang gabo. Walang mga anak. Walang mga kapitbahay na nakatingin. Sila lang dalawa. Tumayo si Marco at dahan-dahang lumapit. Narinig ni Isa ang kanyang mga yapak at lumingon ito. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkagulat at pagkatapos pagod. Parang ayaw na nitong makipagtalo. Gabi na, Isa. Bakit ka nandito mag-isa? Tanong ni Marco, ang boses ay mahinahon. Kailangan ko lang mag-isip, sagot nito, hindi nakatingin sa kanya. Ang tingin nito ay nasa malayong dagat. Tungkol sa proposal ni Gabo. Hindi sumagot si Isa, ngunit ang kanyang katahimikan ay isang kumpirmasyon. Humakbang pa si Marco palapit. Ngayon ay magkatabi na sila, nakatingin sa iisang karagatan, ngunit nasa magkaibang mundo. Sasagutin mo ba siya? Tanong ni Marco. Ang tanong ay mabigat, at ang sagot ay may kapangyarihang durugin ang anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Hindi mo na yon problema, sabi ni Isa, ang boses ay matabang. Problema ko yon, Isa. Dahil mahal pa rin kita. Sa wakas, lumingon ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang halo ng galit at sakit. Huwag mong sabihin yan. Huwag mong sabihin ang salitang yan, Marco. Wala kang karapatan. Alam kong nasaktan kita. Alam kong nagkamali ako. Pero hindi mo alam kung gaano ako nagsisisi. 10 taon, Isa. 10 taon kitang hinahanap sa mukha ng ibang tao. 10 taon akong nabuhay sa isang kasinungalingan. Pati ba yan, isisisi mo pa rin sa iba, tumawa ito ng mapakla. Lagi namang ganyan. Lagi kang may dahilan. Lagi kang biktima. Ang mga salita ni Isa ay tumama ng malalim. Tama siya. Sa loob ng 10 taon, ginawa niyang biktima ang sarili niya para makayanan ang sakit. Hindi, sabi ni Marco, umiling. Hindi na ngayon. Alam kong kasalanan ko. Kasalanan kong naging duwag ako. Kasalanan kong naging tanga ako para maniwala sa mga sabi-sabi. At handa akong pagbayaran yon. Lumapit pa siya. Ang distansya sa pagitan nila ay isang dangkal na lang. Alam kong may utang na loob ka sa kanya. Alam kong inalagaan ka niya. Pero ang puso mo, Isa, ano nang sinasabi niya? Sabihin mo sa akin, tumigil na ba talaga yan sa pagtibok para sa akin? Hindi makasagot si Isa. Nakatingin lang ito sa kanya, ang kanyang dibdib ay umaangat at bumababa. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang. At sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng kanyang pagpipigil. Ang 10 taon ng pangulila, ang desperasyon, ang takot na baka mawala na naman ito sa kanya, lahat ay bumuhos sa isang kilos. Hinawakan niya ang batok nito, inilapit ang mukha nito sa kanya, at hinalikan ito. Sa simula, nanlaban si Isa. Ang kanyang mga kamay ay itinutulak ang kanyang dibdib. Ngunit hindi bumitaw si Marco. Ang halik niya ay hindi marahas, kundi puno ng pakiusap. Isang halik na nagsasabi ng lahat ng hindi niya masabi sa mga salita. Isang halik na nagpapaalala sa kanilang nakaraan. At dahan-dahan, naramdaman niyang humina ang pagtutol nito. Ang kanyang mga kamay ay huminto sa pagtulak. Ang kanyang mga labi, na kanina'y matigas, ay bahagyang lumambot. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa isang maikling, nakauna sandali, naramdaman ni Marco ang pagtugon nito.
Isang halos hindi maramdamang paggalaw, isang pagsuko sa isang damdaming matagal nang nakatago. Sa sandaling iyon, sila ay muling naging sina Marco at isa ng nakaraan, dalawang taong nagmamahalan ng walang hangganan. Ngunit ang sandali ay kasing bilis ng isang kisapmata. Biglang iminulat ni isa ang kanyang mga mata, na para bang nagising mula sa isang pagkakatulog. Ang kanyang mukha ay puno ng gulat at pagkasuklam sa sarili. Buong lakas niya itong itinulak palayo. Iyahe! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Marco. Ang sakit ay hindi pisikal kundi emosyonal. Huwag mo nang ulitin yon, sigaw ni isa, ang boses ay basag at nanginginig. Ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga pisngi. Wala kang karapatan. May pangako ako kay Gabo. Sa mga salitang iyon, tinalikuran na siya ni isa at patakbong umalis. Pabalik sa kanyang ligtas na mundo. Pabalik sa lalaking hindi siya sasaktan. Naiwan si Marco na nakatayo sa dalampasigan, hawak ang kanyang pisngi. Ang alat ng hangin ay humalo sa alat ng luhang hindi niya namalayang pumatak na pala mula sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang pagtugon nito. Kahit sa isang segundo lang, naramdaman niya. At ang isang segundong iyon ang naging bagong pag-asa niya. Tinahak ni isa ang daan pauwi na parang isang taong hinahabol ng sarili niyang multo. Ang kanyang mga paa ay mabigat, ngunit ang kanyang puso ay tumatakbo. Tumatakbo palayo sa halik. Tumatakbo palayo sa damdaming muli nitong ginising. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng katahimikan. Diretso siya sa kanyang banyo at paulit-ulit na hinilamusan ang kanyang mukha, na para bang ang malamig na tubig ay kayang hugasan ang alaala ng mga labi ni Marco sa kanya. Tugon. Tumugon ako. Ang pag-amin na iyon sa kanyang sarili ay mas masakit pa kaysa sa sampal na ibinigay niya kay Marco. Sa isang saglit na kahinaan, sa isang saglit na pagkalimot, ipinagkanulo niya hindi lang si Gabo, kundi pati na rin ang 10 taon ng kanyang paghihirap. Ipinagkanulo niya ang pader na itinayo niya para protektahan ang kanyang sarili. Sumandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Naramdaman niya ang matinding pagkakasala. Isang pagkakasala na bumalot sa kanya at nagparamdam sa kanya na siya ang pinakamaruming babae sa mundo. Si Gabo. Ang mabait, matapat at mapagmahal na si Gabo. Hindi nito deserve ang isang tulad niya. Hindi nito deserve ang isang babaeng ang puso ay pag-aari pa rin ang nakaraan. Ang gabi ay lumipas na hindi siya natulog. Ang kanyang isip ay isang magulong larangan ng digmaan. Ang mukha ni Marco at ang mukha ni Gabo ay naglalaban at siya ay nasa gitna, duguan at talunan. Kinabukasan, ang kanyang mga mata ay mugto, ngunit ang kanyang desisyon ay buo na. Ang pagkakasala ay isang makapangyarihang puwersa. At para sa kanya, may isang paraan lang para mabayaran ito. Hindi na siya nag-almusal. Hinintay niyang umalis ang mga bata papuntang eskwela, inihatid ni Aling Nena. Nang sila na lang ni Gabo ang natira sa bahay, hinarap niya ito. Naghahanda si Gabo ng kape. Lumingon ito at ngumiti nang makita siya, ngunit ang ngiti nito ay agad na naglaho nang makita ang kanyang itsura. Isa. Ayos ka lang. Mukha kang hindi nakatulog. Lumapit si Isa. Ang kanyang mga kamay ay malamig at nanginginig. Gabo, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit pinal. Bakit? Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito, mga matang laging puno ng pagmamahal at pag-unawa para sa kanya. Gabo. Napahinto si Gabo sa pagtimpla ng kape. Ano? Tinatanggap ko. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Tila pinoproseso ni Gabo ang kanyang mga narinig. Pagkatapos, isang malawak na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiti ng isang taong sa wakas ay natupad na ang matagal na niyang pinapangarap. Isa, totoo ba yan? Hindi ito makapaniwala. Pilit na ngumiti si Isa. Tumango siya, ngunit hindi niya kayang salubungin ang mga mata nito. Gabo. Pakakasalan kita. Ang sumunod na nangyari ay mabilis. Niyakap siya ni Gabo ng napakahigpit. Ibinaon nito ang mukha sa kanyang buhok. Naramdaman niya ang panginginig ng mga balikat nito. Umiiyak ito sa tuwa. Pangako, Isa, hinding-hindi ka magsisisi, bulong nito. Pangako, gagawin ko kayong pinakamasayang pamilya sa buong mundo. Hindi siya sumagot.
Niyakap niya lang ito pabalik habang ang pakiramdam ng pagkakasala ay mas lalong bumabaon sa kanyang puso. Ito ang tama. Ito ang dapat. Ito ang kabayaran. Sa kabilang banda, si Marco ay nagising na may bagong determinasyon. Ang halik kagabi ay isang senyales. Mayroon pa. Mayroon pa siyang babalikan. Hindi pa tapos ang laban. Nagpasya siyang kailangan niyang makausap ang mga bata. Sila ang susi. Kung makukuha niya ang tiwala ng mga anak niya, marahil-marahil may pag-asa pa. Naglakad siya papunta sa maliit na tindahan sa kanto para bumili ng pandesal. Nagbabaka sakaling makita niya ang mga bata roon. Habang nagbabayad siya, narinig niya ang usapan ng dalawang babae sa kanyang likuran. Narinig mo na ba ang balita, Mere? Ang alin? Nag-propose na si Gabo kay Doktora kagabi sa party. At ang sabi, pumayag na raw si Doktora kaninang umaga lang. Talaga? Hay, salamat naman. Bagay na bagay talaga sila. Ang pandesal na hawak ni Marco ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang mainit na tinapay ay gumulong sa maruming sahig. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga tainga ay umuugong. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Pumayag na raw si Doktora. Pumayag na. Pumayag. Ang salitang TE ay umulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Isang salitang bumasag sa lahat ng pag-asa na kanyang binuo. Naglakad siya palabas ng tindahan na parang isang zombie. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang araw ay sikat na sikat, ngunit para sa kanya, ang buong mundo ay nagdilim. Nakarating siya sa dalampasigan. Ang lugar kung saan niya hinalikan si Isa kagabi. Ang lugar kung saan nabuhay ang kanyang pag-asa. At ngayon ang lugar kung saan ito namatay. Naupo siya sa buhanginan. Tumingin siya sa dagat. Ang mga alon ay patuloy sa paghampas, walang pakialam sa mundong gumuho sa loob niya. Tapos na. Talunan siya. Nawala na si Isa sa kanya. At sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kasinungalingan ng iba. Nawala ito sa kanya dahil ito mismo ang pumili. Pinili nito si Gabo. Pinili nito ang kapayapaan. Pinili nito ang buhay na wala siya. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Marco Lorenzo ang tunay na kahulugan ng pagiging mag-isa. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong panaginip para kay Gabriel. Ang salitang tihi ni Isa ay dapat sanang musika sa kanyang pandinig, ang katuparan ng isang dekadang paghihintay. Ngunit sa halip, ito ay naging isang mabigat na tanikala sa kanyang puso, dahil alam niya ang isang katotohanang hindi pa alam ni Isa. Ang sagot mula sa kanyang kaibigan na si Paolo ay dumating sa pamamagitan ng isang email. Hindi ito isang simpleng kwento, kundi mga ebidensya, mga lumang screenshot ng mga chat conversation, mga testimonya mula sa ibang mga kaibigan na nanahimik noon dahil sa takot o pagkakamali. Nakaupo si Gabo sa dilim ng kanyang silid, ang liwanag mula sa screen ng cellphone ang tanging ilaw. Paulit-ulit niyang binasa ang mga mensahe. Siniraan ko si Isa kay Marco. Sinabi kong may iba siyang lalaki. Sa wakas, naniwala rin siya. Ang tanga niya. Ngayon, kailangan ko lang tulungan si Isa na maglaho. Ako na ang bahala sa kanya. Ang mga salita ay mula kay Clara. Ang bawat isa ay isang patalim na sumaksak sa puso ni Gabo, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Isa. Ang babaeng buong akala niya ay may isang tunay na kaibigan sa Maynila, ay siya palang pinagtataksilan ng paulit-ulit. Ang tulong kini Clara ay isa palang lason. Isinara niya ang email. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang uri ng galit na hindi pa niya naramdaman kailanman, isang malamig, tahimik na galit para sa isang taong sinira ang buhay ng babaeng pinakamamahal niya. Ang unang plano niya ay isugod ang ebidensya kay Isa. Ipakita ang lahat. Gisingin siya sa katotohanan. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Tumingin siya sa bintana, sa direksyon ng bahay ni Isa, kung saan mahimbing nang natutulog ang mga bata. Kung sasabihin niya ang totoo, ano ang susunod? Babalik si Isa kay Marco. Pero kaninong Marco? Sa Marco na duwag na nagpadala sa kasinungalingan 10 taon na ang nakalipas. O sa isang Marco na nagbago na? Mahal niya si Isa. At dahil mahal niya ito, kailangan niyang siguraduhin na kung ipapaubayan niya ito ay sa isang lalaking karapat-dapat.
Sa isang lalaking kaya na itong ipaglaban. Isang mapanganib na plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang huling pagsubok. Kinabukasan, kinausap niya si Marco. Nakita niya ito sa dalampasigan, nakaupo, nakatingin sa malayo na parang isang taong nawalan na ng lahat. Marco, tawag ni Gabo. Lumingon si Marco. Ang mga mata nito ay walang buhay. Anong kailangan mo? Hindi pa ba sapat na nakuha mo na siya? Hindi pinansin ni Gabo ang pait sa boses nito. Magkita tayo. Bukas ng hapon. Sa Seaside Grill. Isama mo si Isa. Kailangan nating ayusin to para sa mga bata. Kailangan nating maging sibilisado ngayong engaged na kami. Ang bawat salita ay isang kalkuladong sakit na idinulot niya kay Marco, ngunit kailangan. Nakita niya ang pagtiim ng panga ni Marco, ang sakit sa mga mata nito. Ngunit sa huli, tumango ito. Isang lalaking talunan na walang magawa kundi sumunod. Pagkatapos, kinausap niya si Isa. Isa, kinausap ko si Marco, sabi niya habang nag-aagahan sila. Nag-usap kami na magkita-kita tayong tatlo. Para formal na ayusin ang lahat. Para sa kapakanan ng mga bata, para wala ng gulo. Nag-atubili si Isa. Pero, Gabodi. Kailangan to, Isa, sabi niya, hinawakan ang kamay nito. Para makapagsimula tayo ng malinis. Para sa atin. Pumayag si Isa, kahit mabigat sa kanyang kalooban. Ang huling piyesa ng kanyang plano ay ang pinakamahalaga. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-text kay Clara. Clara, si Gabo to, good news. Pumayag na si Isa sa proposal ko. Pero may isang huling bagay lang siyang gustong gawin. Gusto niyang magkausap kayong tatlo, ikaw, siya, at si Marco, para magkaroon ng formal na closure. Para masabi niya sa harap ninyong dalawa na tapos na ang lahat at kami na ang magsisimula. Sa Seaside Grill, bukas ng hapon. Gusto kanyang nandoon bilang suporta niya. Bilang best friend niya. Halos masuka si Gabo habang tinatype ang mga huling salita. Ngunit pinindot niya ang send. Pagkalipas ng ilang segundo, dumating ang reply. Ethly. CJ. Darating ako. I can't wait to see his face. Napapikit si Gabo. Ang lason ay nakakagat na sa pain. Ang entablado ay nakahanda na. Kinabukasan, sa Seaside Grill, isang tahimik na restoran sa tabi ng dagat, unang dumating si Gabo. Umupo siya sa isang lamesa sa labas na may 4 na upuan. Ang hangin ay sariwa, ngunit para sa kanya, ito ay mabigat at puno ng tensyon. Sunod na dumating si Marco. Ang dating sihi na puno ng yabang ay mukhang isang anino na lang ng dati niyang sarili. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Umupo ito nang hindi nagsasalita. Pagkatapos, dumating si Isa, kasama niya. Ang mukha ni Isa ay balisa. Umupo ito sa tabi niya, malayo kay Marco. Tatlo na sila. Isang hindi komportableng katahimikan ang bumalot sa kanila. Salamat sa pagdating, nagsimula si Gabo, ang kanyang boses ay kalmado. Bago pa man siya makapagsalita muli, isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa kanilang likuran. Sorry, I'm late. Grabe ang traffic. Lumingon silang tatlo. Nakatayo roon si Clara, nakasuot ng isang mamahaling bestida, nakangiti ng napakatamis, na para bang siya ang bida sa isang masayang pelikula. Ang kanyang mga mata ay nagtagumpay habang tinitingnan si Marco, at pagkatapos ay bumaling kay Isa na may peking pag-aalala. Bessie, okay ka lang? Hindi siya pinansin ni Isa, na ngayon ay nakatingin kay Gabo, naguguluhan. Gabo, bakit siya nandito? Si Marco naman ay napatingin din kay Gabo, isang bagong kislap ng pagdududa ang lumitaw sa kanyang mga mata. Umupo si Clara sa huling bakanting upuan, sa tabi ni Marco. Ang 4 na sulok ng mesa ay kumpleto na. Ang bitag ay nakasara. Ang huling pagsubok ay magsisimula na. Ang hangin mula sa dagat ay dapat sanang malamig, ngunit sa mesang iyon, ang bigat ng katahimikan ay nakakasakal. Si Isa ay nakaupo sa tabi ni Gabo, ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa kanyang kandungan. Si Marco ay nasa kanyang harapan, ang mukha ay isang blankong maskara na nagtatago ng sakit. At si Clara, ang hindi inaasahang bisita, ay nakangiti na parang wala lang. Siya ang unang bumasag sa katahimikan. So, nagsimula si Clara, ang boses ay matamis na parang pulot, ngunit may pait na nakatago. Tumingin siya kay Marco.
Nandito pala tayo para sa closure. Mabuti naman. Para sa kapayapaan ng lahat. Tumingin siya kay isa na may peking pag-aalala. Bessie, ito na yon. Ang simula ng bago mong buhay. Ang simula ng tunay na pamilya mo. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Marco, ang kanyang mga mata ay maihalong awa na mas masahol pa sa pangungutya. Marco, tanggapin mo na. Sila na ni Gabo. Ito ang terbike para sa lahat. It's time to let go. Hindi umimik si Marco. Tinitigan lang niya si Clara, ang kanyang mga mata ay madilim at hindi mabasa. Wala ka bang sasabihin, pagpapatuloy ni Clara, na tila nagagalak sa katahimikan ni Marco? Siguro naman, masaya ka para sa kanila? After all, si Gabo ang nandyan para sa kanila noong wala ka. Siya ang nagpunas ng mga luha ni Isa noong sinaktan mo siya. Naramdaman ni Isa ang pag-igting ng katawan ni Marco. Kahit siya ay hindi na komportable sa ginagawa ni Clara. Tumingin siya kay Gabo, nagtatanong, ngunit si Gabo ay tahimik lang, nakamasid, nag-aantay. Sa wakas, nagsalita si Marco. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw at may bigat. Masaya ako kung saan masaya si Isa, sabi niya, hindi inaalis ang tingin kay Clara. Pero kahit sila na, hindi ko hahayaang dungisan mo ang alaala ng nakaraan namin. Napataas ang kilay ni Clara. Anong ibig mong sabihin? Ang mga kwento mo, sabi ni Marco. Ang mga kwento mo tungkol sa pagtataksil. Tungkol sa mga babae ko. Tungkol sa pera. Totoo naman ang lahat ng iyon, mabilis na depensa ni Clara. Talaga ba? Tanong ni Marco. Sabi mo noon, nakita mo si Isa na may kasamang ibang lalaki sa isang coffee shop. Pero noong araw na iyon, Clara, magkasama kami sa library buong hapon. Tayong tatlo. Naaalala mo ba? Biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Clara. Hindi ko na matandaan. Matagal na iyon. Sabi mo, umalis siya agad ng bansa, pagpapatuloy ni Marco, hindi pinapansin ang pagkakailan nito. Pero sabi ng mga kaibigan natin, ilang linggo ka pa raw niyang tinatawagan, umiiyak, nagtatanong tungkol sa akin. Mga tawag na hindi mo kailanman sinabi sa akin. Bakit mo binabalik ang lahat ng iyan? Nagsimula nang tumaas ang boses ni Clara. Tapos na yon. Ang mahalaga ngayon ay masaya na si Isa kay Gabo. Ang mahalaga ay ang katotohanan, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, ngunit ang bawat salita ay isang yelo na tumutusok sa kasinungalingan ni Clara. Ang mahalaga ay malaman ni Isa kung bakit siya nasaktan. Hindi dahil sa akin. Kundi dahil sa isang kaibigang ahas na matagal nang nagbabalat kayo. How dare you, sigaw ni Clara, napatayo. Isa, huwag kang maniwala dyan. Sinisiraan niya lang ako para guluhin ang isip mo. Lahat sila ay napatingin kay Isa. Ang kanyang puso ay dumadagundong. Ang mga sinasabi ni Marco ang mga petsa, ang mga lugar nagsisimula ng magkaroon ng kahulugan. Ang mga maliliit na piraso ng palaisipan na hindi niya pinansin noon ay unti-unting nabubuo. Sa gitna ng kaguluhan, isang kamay ang dahan-dahang kumuha ng isang cellphone at inilapag ito sa gitna ng mesa. Si Gabo. Tahimik niyang itinulak ang cellphone sa harap ni Clara. Ang screen ay bukas, nagpapakita ng isang email na may mga attachment. Clara, sabi ni Gabo, ang kanyang boses ay puno ng isang nakakakilabot na kalmado at pighati. Ito ba ang tinatawag mong pagiging kaibigan? Napatitig si Clara sa screen. Ang kanyang mukha ay biglang namutla na parang isang papel. Ang mga screenshot. Ang mga lumang mensahe. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay nakalatag doon para makita ng lahat. Kinuha ni Isa ang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Binasa niya ang mga salitang nakasulat. Siniraan ko si Isa kay Marco. Sinabi kong may iba siyang lalaki. Sa wakas, naniwala rin siya. Ang tanga niya. Ngayon, kailangan ko lang tulungan si Isa na maglaho. Ako na ang bahala sa kanya. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang mga boses sa paligid niya ay naging isang malayong ugong. Ang tanging naririnig niya ay ang pagbasag ng kanyang puso. Ang kanyang best friend. Ang kanyang kapatid. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga luha at mga sikreto. Tumingala siya mula sa cellphone. Nakita niya ang mukha ni Clara, hindi na ang matamis na mukha ng isang kaibigan, kundi ang mukha ng isang demonyo,
puno ng galit at pagkatalo. Ginawa ko nga, umamin si Clara, ang kanyang boses ay isang sigaw na puno ng lason. Ginawa ko ang lahat ng iyon. Dahil ako dapat ang mahalin niya, hindi ikaw. Ako ang laging nandyan. Pero ikaw ang lagi niyang nakikita. Isang hamak na probinsyana na walang ginawa kundi umakit sa kanya. Tumingin siya kay Marco. At ikaw? Napakatanga mo. Naniwala ka sa lahat. Dapat ay akin ka, Marco. Akin ka dapat. Sa mga huling salitang iyon, dinampot ni Clara ang kanyang bag at patakbong umalis, na parang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Naiwan silang tatlo sa katahimikan. Ngunit hindi ito ang katahimikan kanina. Ito ay isang katahimikan na puno ng mga durog na piraso ng isang dekadang kasinungalingan. Tumingin si Isa kay Gabo, ang mga mata ay puno ng tanong. Tumingin siya kay Marco, ang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Ang kanyang buong buhay, ang kanyang galit, ang kanyang mga desisyon lahat ay nakabase sa isang malaking kasinungalingan. At ang katotohanang iyon ay mas masakit pa kaysa sa 10 taon ng pag-iisa. Ang pagtakbo ni Clara ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga salita nito ay nanatiling nakalutang sa hangin, mabigat at puno ng lason. Walang sinuman sa kanilang tatlo ang gumalaw. Si Isa ay nakayuko sa mesa, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa isang tahimik na pag-iyak. Si Marco ay nakatayo pa rin, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, nakatingin sa direksyon kung saan tumakbo si Clara. At si Gabo, ang arkitekto ng lahat ng ito, ay nakaupo lang, pinapanood ang 2 taong sinira ng isang dekadang kasinungalingan. Naramdaman niya ang sakit para sa kanila. Ngunit sa ilalim ng sakit may isang kapayapaan. Ginawa niya ang tama. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang paggalaw ang bumasag sa mahikang bumabalot sa kanila. Isa, sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon. Halika, maglakad muna tayo. Tumingala si Isa, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Gabo, ako. Patawad. Umiling si Gabo. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Inalalayan niya itong tumayo. Tumingin siya kay Marco. Isang tahimik na pag-unawa ang dumaan sa pagitan nilang dalawa. Tumango si Marco na para bang sinasabing, sige, kailangan nyo yan. Naglakad sila ni Isa papunta sa dalampasigan, papalayo sa restoran. Hindi sila nagsalita. Ang tanging naririnig ay ang hampas ng alon at ang mga hikbi ni Isa. Huminto sila sa tabing dagat. Hinayaan niya itong umiyak, ilabas ang lahat ng sakit. Nang medyo kumalma na ito, hinarap niya ito. Mahal kita, Isa. Ang mga salita ay simple, ngunit ito ang pinakatotoong bagay na alam niya. Kaya ko to ginawa pagpapatuloy niya. Hindi para sa akin. Kundi para sa'yo. Ayokong mabuhay ka sa isang buhay na binuo sa kasinungalingan. Ayokong pakasalan mo ako dahil sa utang na loob o dahil sa tingin mo, iyon ang tama. Gusto kong pakasalan mo ang isang tao dahil siya ang sinisigaw ng puso mo. Tumingin siya sa malayo. At ang puso mo hindi ako ang sinisigaw niyan. Napahagulgol muli si Isa. Pero Gabo, sinaktan ka niya. Iniwan ka niya. Nasaktan tayong lahat, Isa. Pati siya, sabi ni Gabo, tumingin sa direksyon kung saan nila iniwan si Marco. Biktima rin siya ng kasinungalingan ni Clara. Ang pagkakaiba lang, ako ang nandito sa tabi mo. Pero hindi ibig sabihin noon, ako na ang para sa'yo. Dahan-dahan, kinuha niya ang kamay ni Isa. Hinubad nito ang singsing na hindi naman talaga naisuot at inabot ito sa kanya. Gabo, patawad, sabi muli ni Isa, ang boses ay basag. Kinuha ni Gabo ang singsing at ibinulsa ito. Hinawakan niya ang pisngi ni Isa at pinunasan ang mga luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. Ang kaligayahan mo ang pinakamahalaga sa akin, bulong niya. At ang kaligayahan mo nandoon. Itinuro niya ang direksyon ng restoran. Bumalik ka na sa kanya. Buin ninyo ang pamilya ninyo. Sa huling pagkakataon, niyakap niya ito ng mahigpit. Isang yakap ng pamamaalam. Isang yakap ng pagpaparaya. Bumalik siyang mag-isa sa restoran. Naabutan niya si Marco na nakatayo pa rin sa parehong lugar, naghihintay. Lumapit si Gabo. Walang salita, iniabot niya kay Marco ang isang luma at medyo makapal na photo album. Nagtaka si Marco, ngunit kinuha ito. Binuksan ito ni Marco.
Ang unang pahina ay mailitrato ng 5 sanggol, magkakatabi, balot na balot. Ang mga sumunod na pahina ay puno ng mga ngiti, mga unang hakbang, mga birthday party, mga Pasko. Ang buhay ng 5 bata sa loob ng 10 taon. Ito ang mga taon na wala ka, sabi ni Gabo, ang kanyang boses ay may bigat. Ang mga gabing hindi ka nakatulog dahil mailagnat ang isa sa kanila. Ang mga unang salita na hindi mo narinig. Ang mga unang pagguhit na hindi mo nakita. Tumingin si Marco mula sa album, ang kanyang mga mata ay puno ng isang hindi maipaliwanag na emosyon. Pagsisisi, sakit at pasasalamat. Inalagaan ko sila, Marco. Minahal ko sila na parang tunay na mga anak, pagpapatuloy ni Gabo. Pero alam ko sa sarili ko, sa bawat pagkakataon na tawagin nila akong Papa Gabo, may isang bahagi sa puso nila na naghahanap ng totoo. Inilapag ni Marco ang album sa mesa na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Humarap siya kay Gabo. Wala akong masabi, Gabo. Walang salita na sapat para pasalamatan ka. Umiling si Gabo. Huwag kang magpasalamat sa akin. Ang kailangan ko lang sa'yo ay isang pangako. Tinitigan niya si Marco ng diretso sa mga mata. Huwag mo na silang sasaktan. Huwag mo na silang iiwan. Mula ngayon, responsibilidad mo na sila. Ang pamilyang ito sa'yo na to. Tinapik ni Gabo ang balikat ni Marco. Isang tapik na naglalaman ng lahat, ng bigat ng nakaraan, ng pag-asa para sa hinaharap, at ng isang mapait, ngunit marangal na pagtanggap. Paano ka? Tanong ni Marco. Ngumiti si Gabo sa unang pagkakataon sa gabing iyon. Isang tunay, kahit pamalungkot, na ngiti. Ako ang magiging paboritong tito ng mga inaanak ko. Sapat na sa akin yon. Sa mga salitang iyon, tinalikuran na ni Gabo si Marco. Naglakad siya palayo, papalabas ng restoran, papalayo sa buhay na minsan niyang inakala na magiging sa kanya. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mga hakbang ay may dignidad. Naiwan si Marco sa mesa, kasama ang 10 taon ng buhay ng kanyang mga anak na nakalatag sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang pagdating ng isang tao sa kanyang tabi. Hindi na niya kailangang lumingon. Alam niya ang amoy ng buhok nito. Alam niya ang tunog ng paghinga nito. Si Isa. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang galit. Walang panunumbat. Ang naroon lang ay ang mga durog na piraso ng kanilang mga puso at ang isang nakabibinging tanong kung paano sila magsisimulang muli. Dahan-dahan, itinaas ni Marco ang kanyang kamay. Hindi niya ito hinawakan. Inilahad lang niya ito, isang paanyaya, isang alok ng isang bagong simula. Tinitigan ni Isa ang kamay ni Marco. Pagkatapos, tumingin siya sa mukha nito. Nakita niya ang pagsisisi. Nakita niya ang pag-asa. Nakita niya ang lalaking minahal niya. At sa wakas, pagkatapos ng 10 taon, dahan-dahan, itinaas din niya ang kanyang kamay at ipinatong ito sa palad ni Marco. Ang kanilang mga balat ay nagdikit. Isang kuryente, pamilyar ngunit bago, ang gumapang sa kanilang mga ugat. Walang nagsalita. Hindi na kailangan. Ang pagdikit ng kanilang mga kamay ay sapat na. Nang gabing iyon, sa mahabang biyahe pabalik sa Batangas, ang katahimikan sa loob ng kotse ni Marco ay hindi na nakakabingi. Ito ay isang katahimikan na puno ng mga bagay na hindi masabi, ng 10 taon ng mga tanong, ng mga luhang hindi nakita, ng mga pangarap na nawala. Nang huminto sila sa tapat ng klinika, hindi bumaba si Isa. Nanatili siyang nakaupo. Marco, sabi niya, ang boses ay mahina. Hindi ko alam kung paano. Tumingin si Marco sa kanya. Ang mga ilaw mula sa poste sa labas ay nagbigay ng malambot na liwanag sa kanyang mukha. Hindi rin ako, pag-amin niya. Pero siguro pwede nating subukan. Natatakot ako, bulong ni Isa. Ako rin, sagot ni Marco. Pero mas takot akong mawala ka ulit. Sa wakas, tumango si Isa. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kotse. Bago siya tuluyang bumaba, lumingon siyang muli kay Marco. Salamat, sabi niya. Hindi malinaw kung para saan, kung sa pagdadala sa kanya pa uwi, o sa paglalantad ng katotohanan. Ngumiti si Marco. Walang anuman. Pinanood niya itong pumasok sa bahay. Ang ilaw sa sala ay bumukas. Nakita niya ang anino ng 5 maliliit na bata na sumalubong sa kanilang ina. Ang kanyang mga anak. Ang kanyang pamilya.
Isang tanong ang biglang pumasok sa kanyang isipan, isang tanong na matagal na niyang gustong itanong ngunit ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob. Isang tanong na mas mahalaga kaysa sa lahat ng kasinungalingan ni Clara. Bumaba siya ng kotse, lumapit sa pinto, at kumatok ng marahan. Binuksan ito ni Isa, ang mukha ay nagtataka. Tumingin si Marco sa kanya, ang kanyang puso ay nasa kanyang mga mata. Pwede ba? Tanong niya, ang kanyang boses ay halos isang pakiusap. Pwede ba akong manligaw ulit? Mula sa simula. Ang tanong ni Marco ay nanatiling nakalutang sa hangin sa pagitan nila, isang alok na mas mabigat pa kaysa sa isang singsing na may diamante. Tumingin si Isa sa mga mata nito, at sa unang pagkakataon, wala siyang nakitang anino ng pag-aalinlangan, kundi isang purong pakiusap. Dahan-dahan tumango siya. Isang maliit na tango, ngunit para kay Marco, iyon ang pagsikat ng araw pagkatapos ng isang dekadang kadiliman. Ang mga sumunod na buwan ay isang mabagal at maingat na sayaw. Ang pagbuo muli ng tiwala ay parang pag-akyat sa isang bundok na gumuho. Kailangan nilang gawin ito ng paisa-isang hakbang, hawak kamay. Hindi bumalik si Marco sa kanyang trono sa Lorenzo Holdings. Ipinasa niya ang pamamahala sa mga taong kanyang pinagkakatiwalaan habang siya ay nanatili sa Batangas. Ang kanyang bagong opisina ay ang maliit na kusina ni Isa. Ang kanyang bagong board meeting ay ang hapagkainan kung saan sila kumakain ng sabay-sabay. Isang umaga, naabutan ni Isa si Marco sa kusina, nakakunot ang noo habang sinusubukang magluto ng almusal. May hawak siyang sandok na parang isang sandata, at ang itlog sa kawali ay mas mukha ng uling kaysa pagkain. Kailangan mo ng tulong, tanong ni Isa, pinipigilan ang kanyang pagtawa. Lumingon si Marco, may mansa ng harina sa kanyang pisngi. Kaya ko to, git niya, na parang isang batang ayaw magpatalo. Gusto kong matutong ipagluto ang mga anak ko. Napangiti si Isa. Sa maliliit na paraan, nakikita niya ang pagbabago. Ang dating sihi na sanay na pinagsisilbihan ay natututong magsilbi. Natuto siyang maging ama, hindi sa pamamagitan ng mga mamahaling regalo, kundi sa pamamagitan ng oras. Siya ang matyagang nagturo kay Mateo at Juan kung paano mag-shoot ng bola, kahit na mas madalas ay siya ang pinagtatawanan ng mga ito. Siya ang umuupo sa tabi ni Miguel habang ito ay nagbabasa, tahimik na nakikinig sa mga kwento nito tungkol sa mga bituin at mga planeta. At ang pinakamatindi niyang pagsubok, siya ang sumusubok na tirintasin ang buhok ni na Sofia at Gabriela tuwing umaga, na laging nagreresulta sa isang magulo, ngunit puno ng pagmamahal na gawa. Isang gabi, habang nagbabasa siya ng kwento para sa kanila bago matulog, naramdaman niyang isinandal ni Gabriela ang ulo nito sa kanyang balikat. Kasunod nito, si Sofia ay yumakap sa kanyang braso. Tumingin siya sa tatlo pang lalaki na nakaupo sa sahig, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kanya, puno ng tiwala. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kaligayahang hindi kayang bilhin ng kahit anong pera. Sa wakas, siya ay hindi na lang si Marco Lorenzo. Siya na si Ipapa. Ang araw ng operasyon ni Lucas ay dumating. Ang buong pamilya ay nasa ospital sa Maynila. Ang paghihintay ay isang uri ng tortura na pamilyar na kay Isa, ngunit ngayon hindi na siya nag-iisa. Si Marco ay nasa kanyang tabi, ang kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa kanya, isang buhay na angkla sa gitna ng isang maalong dagat ng pag-aalala. Si Gabo ay dumating din, hindi bilang isang karibal, kundi bilang isang tunay na kaibigan. Dala niya ang paboritong laruan ni Lucas at isang supot ng paboritong tinapay ng ibang mga bata. Nagbasyan sila ni Marco, isang simpleng tango ng paggalang ang nagsasabi ng lahat. Ang giyera sa pagitan nila ay matagal nang natapos. Nang lumabas ang doktor mula sa operating room at sinabing, the operation was a success, isang bigat ang nawala sa dibdib nilang lahat. Niyakap ni Isa si Marco, at sa unang pagkakataon sa harap ng maraming tao, hinalikan siya nito pabalik, isang halik ng pasasalamat, ginhawa at pag-ibig. Nang makabalik sila sa Batangas, tila isang bagong kabanata ang tunay na nagsimula. Isang hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan, ang 5 bata ay masayang naghahabulan sa unahan. Huminto si Marco at humarap kay Isa. Walang sing-sing. Walang pagluhod. Isa, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso ngunit puno ng lambing. 10 taon tayong nawala sa isa't isa. Ayoko ng masayang pa ang kahit isang araw. Hayaan mo akong bumawi sa inyo habang buhay. Hinawakan niya ang kamay ni Isa.
Pakasalan mo ako. Hindi dahil kailangan kundi dahil gusto natin. Buin natin ang pamilyang dapat sana isa atin noon pa man. Tumingin si Isa sa 5 bunga ng kanilang pag-ibig na ngayon ay masayang naglalaro sa buhanginan. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Marco, mga matang puno na ngayon ng katapatan at pagmamahal. Umiti siya, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata, isang ngiting puno ng kapayapaan. Marco, pakakasalan kita. Ang kanilang kasal ay simple lang. Ginanap ito sa dalampasigan kung saan nagsimula at muling nabuo ang lahat. Ang mga bisita ay iilan lang, ang kanilang mga kapitbahay, si Aling Nena at si Gabo na tumayo bilang ninong ng lahat ng 5 bata. Ang pinakamahalagang bahagi ng seremonya ay nang tawagin ang 5 bata sa harapan. Si Juan, Lucas, Mateo, Sofia at Gabriela. Hawak kamay silang 7 habang binabasbasan sila ng pari. Pagkatapos ng seremonya, habang papalubog ang araw, isang photographer na kaibigan ni Gabo ang lumapit. Picture po tayo. Isang family picture. Nagsiksikan silang 7. Si Marco at Isa sa gitna. Si Marco ay karga si Gabriela, habang si Isa ay yakap si Sofia. Ang 3 lalaki ay nakatayo sa harapan nila, nakangiti ng malapad. Okay, ready, sabi ng photographer. 1, 2, 3 say cheese. Cheese, sabay-sabay nilang sigaw. Habang kumikislap ang flash ng kamera, bumulong si Marco sa tenga ni Isa, sapat lang para marinig nito. Uwi na tayo. Tumingin si Isa sa kanya, ang puso ay puno ng kagalakan. Ang salitang uwi ay hindi na tumutukoy sa isang bahay o isang lugar. Ito ay tumutukoy na sa kanila. Magkakasama. Ang litratong iyon, na nakasabit ngayon sa gitna ng kanilang munting sala, ay hindi lang isang piraso ng papel. Ito ay isang testamento. Isang testamento sa isang pag-ibig na sinubok ng panahon, dinurog ng kasinungalingan, ngunit muling nabuo at pinagtibay ng pagpapatawad at ng pangalawang pagkakataon. Ang kanilang kwento ay hindi perpekto. Ngunit ito ay totoo. At ito ay sa kanila. At dito nagtatapos ang kwento ni Marco at Isabel, isang kwentong isinulat sa mga pahina ng sakit, pinatibay ng pagpapatawad, at winakasan sa tamis ng pangalawang pagkakataon. Mga minamahal kong tagapakinig, isang taos-pusong pasasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang patak ng luha ni Isa hanggang sa huling ngiti ng tagumpay ni Marco, naramdaman ko ang inyong presensya, ang inyong mga komento, at ang inyong pagmamahal sa kwentong ito. Ang pagsulat sa kanilang salaysay ay isa ring emosyonal na paglalakbay para sa akin. May mga pagkakataong nadala ako sa galit kay Clara, naawa sa pagsasakripisyo ni Gabo, at higit sa lahat, umibig at nasaktan kasama ni Marco at Isa. Ito ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging isang payapang karagatan, minsan, ito ay isang malakas na bagyo na susubok sa tatag ng bawat isa sa atin. Ang kwentong ito ay isang liham para sa lahat ng pusong minsan nang nasaktan at natakot ng magmahal muli. Ito ay isang kwento tungkol sa kapangyarihan ng katotohanan na kahit gaano katagal itago, ay laging hahanap ng paraan upang lumabas. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa, na nagsasabing hinding-hindi pa huli ang lahat para bumalik, para humingi ng tawad, para magpatawad, at para ipaglaban ang pamilyang pinakamahalaga sa lahat. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong tagpo sa kanilang kwento? Anong aral ang inyong napulot mula sa kanilang pinagdaanan? Inaanyayahan ko kayong iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa sa mga ito ay mahalaga sa akin at nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy sa pagsusulat ng mga kwentong tatatak sa ating mga puso. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ni Marco at Isa, huwag po nating kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa ating mga kaibigan upang mas marami pa ang makasubaybay sa kanilang paglalakbay. Muli, mula sa inyong lingkod at manunulat, taos puso po akong nagpapasalamat. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan.